No? Kailangan natin yan, ano? Praise be to God. Guro, yayahin ko na yung family ko makapagtanim dun sa SMHG Baler. Amen? It's an opportunity. And yung mga anak ko, maganda na kayo. Dahil we believe yung mga tinatanim natin yan, binabalik ni Lord dyan. It's for the kingdom of God. No? Sigurado para sa karya ng Panginoon yan. Mag-desire tayo. Dahil ang Lord, sabi nga ni Carlen, higit pa sa tapat na salita. Are you with me? Hindi siya sinungaling, hindi niya pwedeng baliin kanyang salita. Anything you give to the Lord, He will bring back. No, sabing ganun, 30-fold, 60-fold, and 100-fold. And it's up to you. It's the Word of God. Amen? Kung susunod ka o hindi. Pero it's an opportunity para magtanim for the kingdom of God. Amen? Baka may sobra ka naman dyan, give it to the Lord, dadami yan. Amen. Parang konti lang nag-amen Napapalakpakan nga natin si Lord, hallelujah. Are you ready this morning? Tinatanong kita, gusto ko kasi maranasan natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Baliwala ang gawain ito kung walang Holy Spirit. Amen? So, nananahan siya sa inyo, hindi naman siya nawala, tinanggap natin, kailangan lang natin i-overflow. Because there is power in filling of the Holy Spirit. Tama? May kausap ako. You are being chosen by God, you are being loved by God, you are being redeemed by God. Lahat ng kasalanan mo, tinanggal ng Panginoon. Lahat ng mga kamalian mo, tinanggal ng Panginoon in order that the Holy Spirit may live through you. Ang banal na Espiritu ay banal, hindi nananahan yan sa mga marurumi. Hindi nananahan yan dahil nilinis ka ng dugo ng Panginoon. Dahil minahal ka ng Panginoon, remember, this is not a religious thing na ginagawa natin. May kausap ako? I want you to be serious this morning because there is a prophetic word I'm gonna release. Actually, hindi ko portion to tumayo Inalo lang sa akin ni Kuya August. Dahil supposed to be nasa Bicol ako. Pero we have to release this prophetic word, a word from God. So ready ba kayo? Amen? Be a vessel today in this morning that the Holy Spirit may fill you. One of the standard living of Christian life, hear me, be filled with the Spirit of God. Amen? Kaya inalis yan, tinanggal yung mga discouragement mo, tinanggal yung mga mali, laging maayos tayo sa Panginoon because the Lord wants you to be empowered by the Spirit of the Lord. Amen? You cannot be changed without the infilling of the Holy Spirit. Transformation comes with the infilling of the Holy Spirit. This is the truth. Kung kulang tayo makipag-ulayo sa Panginoon at sa Banal na Espiritu, mahirap magbago ang isip mo, ang puso mo. Because it is the Holy Spirit that gave us the change. Kaya binigay ni Lord yan. Huwag kang matakot dahil nasa iyo na yung Banal na Espiritu. Amen? Kailangan mo lang siyang maranasan, kailangan mo lang siyang mag-lead sa buhay mo para magamit ka niya mightily. So are you ready this morning? Prepare your heart. Amen? I'm gonna release a prophetic word of the Lord. Minsan, kailangan din mag-flow tayo sa prophetic, not just by preaching, no? Or things na ginagawa natin because to edify the church, hello, to edify, to encourage the church, we need the apostolic, the prophetic, the teacher, the pastors, the fivefold ministry. Amen? So this morning, prepare your heart. When we say prophetic, it speak about direction, instruction, amen? And sometimes rebuke. Just to teach us. Amen? Minsan kailangan yun Kaya gusto ko maging seryoso ka sa umagang ito. Amen? I-release natin and let the Holy Spirit in the mighty name of Jesus speak to you this morning. Hello. Let the voice of the Holy Spirit through His Word may give you the unction. No? Dahil nasa atin yan.
Minsan kasi napababayaan natin yung Holy Spirit kahit nasa iyo. Hindi natin siya nabibigyan ng parang importansya because of our busyness. Or minsan hindi natin napapriority siya. Tama ba? Ayan, seryoso na kayo. There's difference between indwelling and infilling. When you accept the Lord, the Holy Spirit dwell in you. Indwelling, andyan yan. Pero hindi siya para gawin kang robot, tinitingnan niya kung susundin mo siya. Amen? And then the word infilling. Living. At laging sinasabi ni Pablo, nagbabasa kayo ng Biblia, be filled, be filled, be filled with the Spirit. Amen. Hello, Christians. Be filled with the Spirit. Kahit wala ka sa church, hindi pwedeng dito ka lang fini-filled. Amen? Infilling is everyday. Kahit nasa trabaho ka, nasa eskwelahan ka, kahit nasa CR ka, you can be filled by God. It's up to you. Amen? If you walk with the Spirit, God will fill you. Tama? Decision mo na lang yan. Natanda ko sinasabi ni Pastor Tony, no? Nung nakilala mo, pag nag-dwell sa'yo Holy Spirit, pero kung hayaan mo siyang umapaw. I will tell it again, transformation is a result of the moving of those Holy Spirit in your life. The Holy Spirit will change you. If you give time, it's up to you. Amen. Sabi ni Pastor Tony, yung ilog ng Marikina, okay nung tinanggap mo, andyan yan. Andyan lang yan. Pero iba kapag nag-overflow yan. Iba pag lumakas ang overflow niyan. Amen. Wawasak na mga bahay yan. Amen. Wawasak na mga bagay yan. The same with you, you have the Holy Spirit. Pero kung parang stagnant lang siya, medyo mahirapan tayo. Pag in-overflow mo yan, wawasak na mga maling ugali yan. Wawasak na mga bagay na hindi maganda sa buhay mo. Hello! Wawasak ng kasungitan. Wawasak ng katamaran. Natawa na kayo. Wawasak ng mga bagay na gawa ng laman. Because these two are contrary. Hindi pa ako nakakapag-pray. Puro preach na ginagawa ko sa inyo. Gusto ko mag-pray. Amen? No? When the Holy Spirit moving in your life, the flesh, bababayan kasi lalakas ang kilos ng banal na Espiritu. Yan ang pinaka-destinasyon mo dahil gagamitin ka ni Lord. Hindi pwedeng steady ka lang. Hindi pwedeng stagnant ka lang. You have the most powerful. Amen? A power from Most High God. Binigay sa'yo. Tanungin mo nga katabi mo, ano ginagawa mo sa Holy Spirit? Ano ginagawa mo sa Holy Spirit? Pinanonood mo ng tanggol? Ano ginagawa mo sa Holy Spirit? Pinalalaro mo ng ML? Ano ginagawa mo sa Holy Spirit? Tinuturuan mo marites? Hello? Amen? This is reality, kapatid. Kaya minsan di tayo makalaya eh. Tama po ba? Mas masarap yung laman mo, nanonood ng TV. Mas masarap yung ginagawa. Mas masarap, sumibak na maraming pagkain. Ayaw mo mag-fasting. You don't want the Holy Spirit to lift you up. Amen. Hindi ako naninermon. I'm only saying the truth. Because right now, I tell you, maglaladlad tayo ng prophetic. And let the Holy Spirit move in your life. Can we give a clap offering to the Lord? And let us pray for a moment. Let us bow down our heads. Father God, you never change. Yesterday, today, and tomorrow. You are the God who works in our life because you have this divine purpose. You have this calling in our life. May we ask in this four corner of this church, let the Holy Spirit touch every heart. Move every heart. I pray for breakthrough, Father. Right now, in the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus. If there is something wrong in our heart, Lord, we come to you. And we repent, Father God. Mga naisip na gawa, Lord, sa amin, na hindi mo kalooban, patawarin mo kami. Ikaw ang Diyos na laging tapat at nagpapatawad sa amin.
May we humble ourselves this morning, Holy Spirit, as we ask repentance. And let the holiness of God move in this place. For these are your people, the chosen people, the people whom you love. The people, Lord, na inihanda mo para sa iyo. Panginoon, we glorify your name. We honor you. Keep moving. Keep us, Lord, as we come to you right now in this morning. Lord, I dismantle and I cast out the works of the enemy. In Jesus' name, wala siyang puwang sa lugar na to. Pinalalayas ko kayo, walang interes sa salita ng Diyos. Pinalalayas ko kayo, mga kontra sa salita ng Diyos. Mga espiritong nagbibigay ng doubt. Right now, by the blood of Jesus and by the authority of Jesus, get out in this place. Let our heart be nourished with peace, with joy. Father, we ask it in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Palakpak nga sa Panginoon. Hallelujah. Pwede po makahingi ng tubig, Emil. Praise God. Hallelujah. We speak of, hold on, marami na kayo napakinggan. Please, pakinggan niyo po ito. Hold on to you. Pero magkakaroon tayo ng konting paliwanag, and I pray to God na kayo maliwanagan. Hindi ito yung, although it is good na tatawag ka lang dahil may nagawa kang kasalanan, may nagawa kang problema. Sasabihin mo lang, Lord, kailangan kita. Because that time you are in position of something na parang hirap ka, I hold on to you. Wala akong masama dyan, walang problema dyan. Pero hindi ganyan ang Panginoon. Tonight, let me explain to you. Hold on means you are walking of what God has done into your life. Amen? Hold on means nananatili ka ayon sa pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Sino binanal ng Diyos dito? Amen. So dapat manatili ka ron sa posisyon na ginawa ng Panginoon. Tama po ba? The Lord said, I will never leave you nor forsake you. Every time dumarating ang pagsubok sa buhay mo, huwag mong questionin si Lord, kundi ideklara mo kung sino ka. Amen. The power of His Word. Kapag may problema dumarating sa sabi ng Panginoon, hindi kita iniiwan, hindi kita pinababayaan. Ako ang iyong Ama, kitang-kita ko lahat. You are the apple of my eyes. Amen? Then when you pray with courage, you hold on. Lord, you said, I am more than conqueror. Amen? Lord, you said, I am your child. Lord, you said, there is nothing is impossible to you. You pray, you hold on. Hindi parang nananalangin tayo, Lord, bagsak na ako, hindi ko na alam gagawin ko. Hindi po masama yun, walang problema, hawak ako sa'yo. Ano gagawin ko? You already knew how many times you heard the word of God in this church. And that is a fact at totoo na dapat lang natin panghawakan. Amen? Dahil ang katotohanan, hindi ka naman bibitawan ng Diyos kahit kailan. Siya ang humahawak sa iyo. Amen? Amen. For without Him, we can do nothing. We just respond according to His word. According to His promises. Amen? Kasi may mga problema tayong dumarating. Alam natin yan. Pero hindi tayo parang magmamakaawa sapagkat ang tatay mo napakabuti. At alam niya ang dapat mangyari sa buhay mo. The thing is, you must have this faith. Because of the word of God, because of you pray, because you are one with the Spirit, nothing to fear of, nothing na mangamba ka. Dahil humahawa ka na may Diyos na nangako sa iyo, hindi siya sinungaling at gagawin niya yun para sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, we respond to the word of God, but not with our emotion, in our understanding. You must have the word of God. Kikilos lang si Lord ayon sa kanyang salita. Hindi sa emosyon mo. Hindi sa sarili mong pananaw. Tama? You are the sons and daughters of God. Everything on earth, kapatid, may paliliwanag lang ako ng konti about science. You know the earth,
Pag pinag-usapan natin yung galaxy, tuldok lang yung Earth. Are you with me? Pag pinag-usapan natin yung isang Milky Way, there is only one sun and there is billions of planets. Amen? Pakinig kayo, look at the works of God. Look at the powerful creation of God. This is our God. Tuldok ka lang sa Earth. Yung Earth, tuldok lang. At doon sa Earth, tuldok ka lang din. Ang liit mo lang din. Amen. How powerful is our God? Hinrain niya lahat ng bagay. The Earth is only just planet in a billions of planet in galaxy. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yun? Amen. Tinuturo. Nakita niyo yung kapangyarihan ng Diyos, tapos pababayaan ka ng Panginoon. At sabi ron, within the universe na to, there are millions of galaxy. Hello? Pinatatanaw ko kayo ng kalakihan ng Panginoon. Paano ka pababayaan ni Lord? Dinadaya ka lang ni Satan. Amen. The creation of God. The creation speak of its glory. Ang earth, tungtungan lang ng Panginoon. Alam mo ba yan? Yung mga dagat, drop lang sa Panginoon yun, yung mga oceans. If you read the Bible, amen? Napakalaki. Biro mo sa galaxy, ang earth, tuldok lang, billions of planets, ang dami niyan. Tapos yung galaxy, pag tinignan mo sa universe, billions of galaxy. Hindi kayang sukatin ang kadakilaan ng Diyos. Kahit anong gamitin nilang science. Amen? Hindi pa natin nakikita lahat. Amen? And all of these things na kinreate niya, bakit siya nakahang sa hangin? Ba't yung mga dagat hindi bumabagsak sa mundo? Bilog yun. Napansin niyo ba? Napansin niyo ba? Bilog ang earth, tapos yung mga dagat hindi bumabagsak. Everything hinahawakan ng makapangyarihang Diyos. Dakila at makapangyarihan. Araw-araw yan for 1,000 years. The Lord holds them according to their purpose. Palakpakan nga natin ang Lord. Tapos ikaw, konting problema lang. Ang lakas mo na magreklamo kay Lord. Lord, biyaan niyo na ako niya. Lord, paano na to? Di, parang minamaliit mo ata si Lord. Yung creation, minsan pag-aralan niyo yan, unmeasurable, great power, it is created by God. Nananatili hanggang ngayon. Nawala na ibang tao, nananatili ang kanyang kapangyarihan. Why? He's a powerful God para hawakan ka. Lahat ng bagay araw. Sinabi niya araw, mananatili ang apoy sa'yo. Buwan, lalabas ka ayon sa kanyang purpose. Amen? Amen! Iikot kayo dahil yan dyan ko kayo tinalaga. At ikaw, sabi mo sa katabi mo, ikaw! Ikaw! Tinalaga ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Amen! Tinalaga ka ng Diyos bago palikain ng sanlibutan para maglingkod sa Kanya. Amen! And the promises of God is for eternity. Are you with me? Meron kang plano, may purpose ka. Manatili ka kung ano ang gusto ng Diyos sa'yo. Or less, mayayanig ka o mawawala ka. Sabi ng Lord, minamahal kita, tinawag kita, maglingkod ka sa akin, unahin mo ko, paglingkuran mo ko, yan ka. Bago pa kita likain. So the Lord holding us. The Lord, we hold on to Jesus. May kalaban lang tayong gusto tayong pigilan. You know that? Amen? That's Satan. Alam niya kasi ang katapusan niya, dinadamay niya yung mga tao. Pero ikaw, sabi mo sa katabi mo, ikaw! Para sa Diyos ka. Amen? Amen! Sinasabi ko na sa inyo para sa Diyos ka. Bago ka pa malikain sa tiyan pa lamang na magulang, pinili ka.
Amen. Lumakad ka, hindi ka taga-sanlibutan. Huwag mong gayahin ng sanlibutan. Dahil ang pagkakalikha sa'yo ng Diyos, kamukha ka ng Diyos. Tingnan mo, katabi mo, tingnan mo yung mukha. Kamukha ba? Sabi nung iba, hindi ko kamukha, panay taya ako ng high alay eh. Hindi ko kamukha, panay reload ko ng TV. Kasi pag sinabi mong kamukha, holiness, amen? Amen! Nililiwanag ko lang ha, please, kanig kayo sa akin. Kaya ako binabanggit to, may instruction ako kay Lord. Sabi ni Lord, ang sanctuary of the Most High God, gagamitin ni Lord. Palalabasin niya yung tunay na katayuan na mga kapatid. If I will not preach this, masasanay tayo sa ganyan. Hindi ka tinawag sa kasamaan. Hindi ka tinawag magsinungaling. Hindi ka tinawag na masama. Amen. Amen. Inahawakan ka ng Diyos ayon sa kanyang plano. Amen? Kaya kasi nasabi ni Pastor August, hindi ka aksidente. Amen? Dahil may plano ang Diyos sa'yo. Huwag natin pabayaan ang buhay mo. Pero kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon at di mo naintindihan, the enemy will take advantage. Because the enemy knows, hear this, you are a threat to his kingdom. Hindi nyo nakuha? Hindi nyo nakuha? Alam ng Diablo, threat ka sa kanyang kingdom. Dahil pag ikaw nagseryoso, nagliyab, sibak siya. Kaya tuturuan ka niya, huwag ka na magbasa. Huwag ka na mag-pray. Huwag ka na mag-fasting. Umaating ka naman eh. Kaya ang buhay natin ganun. Pero kung naintindihan ko, ang daming opportunity. Amen? God made you powerful. There is something in you that is great. Palabasin mo lang. Huwag ikaw ang makita. Si Jesus ang makita. Nai-excite ako. Alam nyo, lumalaban pa si Satan, nasa Bicol ako eh. Alam nyo, ginagawa ko sa Bicol, I pray every morning, tinatapakan ko mukha niya. Wala kang karapatan sa Bicol, Satanas. Niyuyug yung stronghold niya. Inahawakan niya Bicol for many years, a generational curse. But the light is come. Within us, Jesus came to destroy the works of the enemy. Morning, nagja-jogging ko rin, I pray to God, Lord, please, gumagawa ang Lord. Maraming bata lumalapit, may nililigtas si Lord. Loko tong enemy na to, bumabawi. Gumagawa ng mga bagay. Hello? Sabihin ko lang sa'yo, parang gumagawa ng bagay na para pahintuin ka dahil alam niya, threat ka. Yang ka. Seryoso ba kayo? Sisigaw ko to, hindi ka ordinaryong tao. Sinasabi ni Satan sa'yo, ordinaryo ka, mahina ka, mahirap ka, ganito ka. No! I was created for God. And God empowered me through the Holy Spirit. Walk. Amen? Kaya sabi ko, be led by the Spirit. Pag hindi ka kasi led ka ng flesh mo, led ka ng laman mo, may hirapan ka as a Christian. Naintindihan niyo ako? Palakpak nga para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakita nyo? We hold on, the Lord hold on to you. He knows every details of your life. Amen! Bilang nga ni Lord ang buhok mo eh. Lalo na kila Mark, bilang na talaga yan. Iba bilang na talaga. Pero ganda na to. Palakpakan natin si Brother Mark. Alam niyo, grabe, no? May mga bagay na hindi siya maintindihan pero ang puso ni Mark to serve God. Amen? Bumawi, no? Pero I believe na ginagamit. Binabalik ko kapatid in prophetic, hindi ka ordinaryong tao, please. Huwag mong bigyan halaga ang gawa ng mundo. Huwag mong papasukin. Binigyan ka ng Panginoon. Huwag mo sabihin sa akin, may edad ka na o wala. Walang pinipili si Lord. Amen? You must be filled with the Holy Spirit. Kasi may nire-require si Lord. Alam niyo yan?
Mamaya sasabihin ko kung paano tayo hahawak, hold sa Panginoon. Alam nyo yan, mga kapatid, na kayo'y may mga sakripisyo. Hindi nyo magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong magbasa, pero di ko magawa. Hello? Bakit hindi mo magawa? Why? You need the help of the Holy Spirit. Maliwanag? Maliwanag? Give time to the Holy Spirit. Have made fellowship, tulungan mo ko. I want mangyari ang plano ng Diyos sa akin. Amen? Kaya minsan, para matagal yung mga bagay na gumagawa sa ating buhay, nasusunod kasi sa sarili natin, ikaw. At hindi natin napapakinggan ng Panginoon. Are you with me? You are a chosen people of God, peculiar people. A people belongs to God. Hello? Hindi ka madilim kahit mukha ka lang madilim. Pero liwanag yun nasa'yo. Nasa'yo si Kristo. Amen? Hello? Huwag mong... Si Jesus Christ, di naman niya ninasang mabuhay na matagal. He only lived for 30 years. 33 years old. And because of that years, ginawa niya kung sino siya at kung ano ang kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Amen. Then after that, the Lord gave him the authority. He gave him the eternal life. It is finished. Tapos na, Ama. At nawala na yung kanyang, yung katawan niya, na-glorified na. That finished. Yun ang plano niya. Okay lang kung mamatay tayo. Ang mahalaga rito, nagawa mo ang kalooban ng Diyos. Kaysa mamatay ka na talunan. Mamatay ka na puro angal. Mamatay ka na, Panginoon. Hindi mo naranasan yung kapangyarihan na binigay sa'yo. Amen. Amen. Meron pang gagawin si Lord sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, may plano pa si Lord sa buhay mo. Amen. Hello? Do not be afraid. Jesus, everything. He is the God of yesterday, today, and forever. He always declared, I know my plans for you. Alam ko, huwag mo nang labanan ng sarili mong ideya. Huwag mo nang labanan ng sarili mong pamamaraan. Alam ko, Ama, ikaw ang kikilos sa akin, sa pamilya ko, at sa buhay naming lahat. Have faith. Amen? Kaya sabihin mo, sa katabi mo, huwag mong katamaran si Lord. Ulitin ko, sabi mo, huwag mong katamaran si Lord. Pag tinamad ka, patay ka. Tatawa si Satan sa'yo. Yan ba anak ng Diyos? Minsan yung minsan akala lang natin, wala nang bagay. Every day is a war between the spirit and the flesh. Amen? And even the enemy, it's how for you to decide. Nasa side mo naman si Lord, di ka mababayaan, hinihintay ka lang. Tinitingnan lang ng Diyos yung decision mo. Tama? Pero kung desisyon mo manood ng TV, desisyon mo ayaw mo maging spiritual, walang magagawa si Lord. Ayaw niyang maging robot ka. Ayaw ni Lord. Gusto niya yung kusa mo. Nakikilala mo ang Diyos. At tanda kang sumunod sa Kanya. Hello? There is anointing in you. There is power in you. Pinag-pray ako sa Bicol doon, talagang pinalayas ko yung demonyo. Lumayas ka, wala kang karapatan. We have the authority. Amen ba? Dapat malaman nyo kung sino tayo kaysa masayang ang buhay natin na hindi natin nagamit. Kasi full of doubts tayo, full of fear tayo, ayaw mong humakbang, hindi ka naman pinababayaan ni Lord. Tama ba? Tama ba? Tinitingnan lang ni Lord. Alam nyo kasi sabi rito sa Brad, meron bang Brad? Si Echo. Many believe Jesus. Maraming naniniwala kay Lord bago ko ipaliwanag yan. May isang poster akong wala naman. Many believe Jesus. Maraming naniniwala kay Lord. But many of them do not believe in Jesus' standard. May kausap ako? Maraming may kilala kay Jesus. Pero para ayaw sumunod sa standard ni Lord.
Salamat sa dalawang amen. Amen ba? But don't believe in the standard of Jesus. Kasi si Jesus, may binibigay na standard na buhay ng Kristiyano. Hello? Hello? We must understand there is a standard of Christian living. Kung bakit sinulat ni Pablo, sundin nyo to. Dahil ito ang katagumpayan natin. We have our weaknesses in our life. May mga kahinaan tayo, but the Lord said, kasama ko kayo at binibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Amen? Amen. No, may standard siya. Sabi ni Pablo, lumayo kayo sa mga bagay na sa libutan. I-offer nyo ang buhay nyo. Kasi yan ang simula na gagamitin tayo ng Panginoon. Amen ba? Amen ba? Kapatid, hear this. Makinig kayo sa akin. May pagsuko kay Lord. Salamat sa 7 umeme na lang. May pagsuko kay Lord. May pagbibigay ng buhay kay Lord. Sabi niya nga, yung gusto sumunod sa akin, patayin mo sarili mo eh. Yun kasi, ginawa na ni Lord yung the best. He gave His life. He paid all our sins, past, present, and future. He redeemed you. He loved you. He cleansed you. He gave the Holy Spirit. It's time for you to hear the voice of the Holy Spirit inside of you. What are you hearing every day in your life? What are we doing? Amen? Activate ba tayo sa kingdom ni Lord? You are soldiers, sabi ni Lord. Hindi naman kayo pinahirapan ni Lord eh. Say it, amen. Hindi kayo pinahihirapan ni Lord. Tinitingnan lang ni Lord yung desisyon ninyo. Naka-ready ang Holy Spirit to help you, to guide you, to teach you, to give you strength. Holy Spirit will give you holiness in your life. Amen! Holy Spirit will give you righteousness in your life. That's tingin kayo sa akin. Pag iniibig mo ang Panginoon, natutunan mo lumayo na sa masasama. It's your decision. If you want to love God, the Holy Spirit will help you. Maliwanag ba, kapatid? Maliwanag ba? So, one of the standard, kaya tinanong ko kayo kaninang umaga, kapatid, no? Maring mag-fasting ka, magbasa ka, okay yan. Para hindi maging ritual yan, you need the infilling of the Holy Spirit. Salamat, wala na sumagot. Hindi naman mahirap yan. Kausapin mo lang si Lord ng buong puso mo. Panginoon, marami kong kamalian, tulungan niyo ako. When you read the Word of God, please speak to me, Holy Spirit. Reveal to me. Amen? When you ignite your prayer life, please be with me, Lord. And then the heart will see. The Lord will see your heart. And the Holy Spirit will change you. Will empower you. Amen? Amen! Konting gising, kapatid. Hindi ka ordinaryong tao, inaasahan ka ng Lord. Ang mga anak mo, ang pamilya mo, hindi pa nakakilala kay Lord. Ang kaibigan mo, ang kapitbahay mo, but God is willing to use you. And one way, pinapasok na isang mahalaga, kasi lahat yung papasok eh. Magiging masipag ka, magiging magagawa mo yung lahat ng bagay, hindi sa'yo, hindi ka magmamayabang when you are filled with the Holy Spirit. Amen? Maliwanag ba yun? Hallelujah! Praise God. Sabi po na nga, paano ko na lang ng word, kapatid? Look at this, paano to? Kasi, hindi lang pwedeng maniwala tayo. Amen? Amen? Tama naman yung maniwala tayo. Hindi natapos dyan. When you believe, the Holy Spirit will come to you. And He will empower you. Amen? Kasi siya na kung pinag-amen ko kayo ilang beses. Kasi gusto kong maging agreeable tayo eh. Tama? Kasi in the Bible, do you believe? The devil believe. Ang devil naniniwala rin kay Lord, nanginginig pa nga eh. Sabi ni Santiago, ni James, pero hindi nila alam yung mga bagay na gumawa na mabuti. Wala sila ng Holy Spirit, wala sila. They have been doomed, they have been punished because nawala sila sa glory ng Panginoon.
Kaya hindi sapat, kapatid. Kaya sinasabi ko, marami naniniwala kay Lord, pero ayaw nila maniwala sa standard ni Lord. I'm saying, may sinasabi si Lord na standard na buhay na dapat natin gawin para kumilos siya sa buhay mo. Amen? Totoo po yan. Heart to heart na. Kapag sinimula mong umibig sa Lord, practicein mo lang. Mag-pray ka ng umaga, hanapin mo. Kapag nakasanayan mo na yan, hanapin mo na yan. Subukan mong basa na umiiyak ka, nangungusap ang Panginoon sa'yo, hanapin mo na yan. Pero kung hindi mo pa rin gagawin, ang tagal mo ng Kristiyano, bondage pa rin tayo. Amen? Amen! Gusto nyo ba maligtas? Pakitaas ng kamay, gusto ba maligtas? Man, kung kaligtasan lang ang gusto nyo, pakuha na kayo kay Lord. Ligtas naman kayo eh. Tama? Pakuha na kayo kay Lord. Pero bakit ka pa nabubuhay? Bakit ka pa may buhay? The Lord wants to use you. The Lord, bubulong ko to, the Lord wants to use you. Kahit si Elder August, dinadialysis yan. Hawak ng Diyos yan. Hindi pa kukunin ni Lord yan. Maging kay Pastor Tony. Amen? May plano pa kasi si Lord eh. Amen ba? May pinagkatiwalaan sa atin ng Panginoon. Sobra pag-ibig ng Diyos, kapatid. Minahal ka ng Diyos. Pinatawad ka, pinaganda buhay mo, tapos parang ayaw natin sumunod kay Lord. Parang ayaw natin magtiwala sa Panginoon. Bakit? Mahal mo sarili mo. Yun nagiging problema. At yung place ginagamit ni Satan para pumasok sa'yo. Sabi nga ng Bible sa Satan, nakaabang lang sa Kristiyano yun. Tama? Sundutin mo lang yung kamay mo, kukuhanin ka ng buong buo ni Satan. Kaya dapat fill ka ng Holy Spirit. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Why it is important? Ephesians 5:18, hallelujah. Thank you, Lord. Ephesians 5:18. May word tayo, kapatid. Sige, kahit English na. Nawawala ba? Okay, Ephesians, meron? Kaya lumabas? Sabing ganon, do not be drunk with wine in which dissipation, but be filled with the Spirit. Amen? Hindi ako yan. Si Pablo nagsasabi, mapuno ka ng Espiritu. Gumagawa ka ba ng effort para ma-fill ng Holy Spirit? Christians, hello? Let it be instruction to. Hindi mahirap yan. Kahit nasa banyo ka, pwede kang punuin ng Holy Spirit. Hindi mahirap yan. Kahit naghuhugas ka ng plato, kaya kang punuin ng banal na Espiritu. Amen ba? Puwera na lang kung nakatapat ka sa TV. Puwera na lang kung ano pinagkagawa mo. Hindi ka talaga. Dahil ang Holy Spirit, naghihintay lang yan. Be filled, be filled, be filled. One of the standard of Christian living, be filled. Nasa iyo na yan eh. Amen? Hello! Praise be to God. Sabi ng John 6:63. Sige lang po, kapatid. It is the Spirit who gives life. Amen? Gusto nyo ba na magandang buhay? The flesh, profit nothing. Walang gagawin ng flesh sa inyo. Dadalhin lang kayo niyan, manood ng sine. Dadalhin lang kayo niyan, manood ng mga bagay sa sanlibutan. Hindi mo masama yan. Pero sana ginagamit nyo para sa Panginoon. Amen? Amen? Katulad ng cellphone, sino alipin ng cellphone dito? Umamin na kayo. Pagkising nyo sa umaga, hawak nyo kagad yan. Kesa mag-pray. Ano ba mga ano ngayon? Kikita ng gwapo. Isa makakita ng mga lalaki, mga legs. Isa makakita mga worldly. Amen! Pero totoo, alipin ka, lumaya ka dyan. Kailangan mo be filled with the Spirit. Amen? Di ba, usong-uso pa nga ngayon, papalitan mo ang mukha mo ng mga artista. Ako, ang ganda! Face up ba yun? O minsan may nakita akong kapatid, okay lang, tatawa na lang ako. Amen ba? Kasi gusto mo makita sa world, maganda ka ha? Mapayat ka ha? Maputi ka. Amen?
Hindi mo masama yan. Alam nyo, gamitin nyo sana yung Facebook nyo, pulpit. Amen? May kausap ba ako? Huy! Kristyano ka? Yung mga word of God, i-post mo. Amen? Ang mabasa ng kaibigan mo, matouch. Wala namang problemang pagandahin mo ang mukha mo, pero tanggapin mo na kung ganyan. Alam naman ni Lord ang buhay mo eh. Pasensya na, I'm sorry. Narinig niyo ba sa Lord yan? Kasi minsan, ano ba, gusto mo ibahin ang mukha mo, pero mahal naman kayo ng Panginoon. Amen? Kasi baka may makakita, gusto ko makipagkita sa'yo, ang puti-puti mo. Tapos magmi-meet na sa'yo, patay ka na. Tama? Amen. Napakaputi mo yung pala, parang ulig ba yung kulay mo? Dahil it's for the self, kapatid. Maganda gawin yung pulpit. Mga kabataan, gawin yung pulpit ang Facebook nyo. Amen? Lagyan yung word of God, encouragement. Preaching the word of God dyan. Amen ba? Si Vilma kasi, nagganon din si Vilma. Oy, tumigil ka, Vilma. Sinendan ako na napakaganda. Wow! Ikaw ba to? Ikaw ba to, sweetheart? Ang payat mo rito ah. Sabi ko, tigil mo nga yan, worldly yan eh. Ano na sa libutan yan? Pamamaraan. Tama ba ako? Wag ko kayo magalit sa akin ha. O ba wala na mag-post dito. Pero purihin ng Panginoon. We should be filled with the Holy Spirit. Sabi po ng Romans, Luke 24:29, kapatid, hallelujah. Speak. Wala hong makukuha tayo sa flesh ha. Kalaban ho natin yan bilang isang Kristyano. But they constrain him saying, abide with us, for it is, ano ba yan, kapatid? John 14:26 na lang, kapatid. Hallelujah. John 14:26. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all. He will teach you all. Pananamit mo, paglapit mo sa mga tao, yung ugali mo, the Holy Spirit will teach you all things. Amen. Hindi tayo banal-banalan dito sa church lang. Pag linggo, nakikita kayong okay na. Wala naman po, wala ako ibig sabihin. Ang kailangan ba, kinakausap mo ba ang banal na spirito? Siya ang magtuturo sa'yo. Amen. This is the word of God. Huwag niyong hayaan na tayo'y walang pakialam sa banal na spirito. Dahil may nananahan sa atin. Amen ba? The Lord has a great plan in your life. The Lord wants to touch your family. The Lord wants to bless you. The Lord wants to give you the good life. But be led by the Spirit. Those who are led by the Spirit is truly the sons and daughters of God. Amen? So those who are led, nasa iyo, ulitin ko lang ito, makinig ka sa akin, hindi mahirap yan. Desisyon mo lang, nagpapakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Pero minsan, kaaway yung bumabalik, dinadaya ka ng kaaway, huwag mo gawin yan, huwag mo gawin yan, huwag mo gawin yan. Dahil alam niya, pag ikaw ay nagliyab, alam niya, gagamitin ka ng Panginoon. Palakpakan nga natin ang Panginoon. If we are not filled with the Holy Spirit, please, sanctuary, ginagamit. Na-excite ako sa Lord, gagamitin kasi kayo eh. Sabi mo sa tayo mo, gagamitin ka. Amen? Decision to, kapatid ha, if you are not filled with the Holy Spirit, sabing ganon, no? Or wala kang longing sa presence ni Lord, wala kang longing, gusto mo lamang in-plain, sabing ganon, the devil will take advantage and he shall attack. And he shall attack you by the lies of fear, discouragement, doubts. Lalagay niya sa isip mo. Ito ka ngayon. Suffer ka ngayon, bagsak ka ngayon. But the fruit of the Spirit is to give you strength and power. Kaya tinuturo to. Unless you are not filled with the Holy Spirit, danger. Because the Holy Spirit will speak or the devil will speak. Atake sa'yo yan. Amen. Seryoso na kayo ah. Amen. And I tell you, the devil is already defeated. Tapos na yan, wala na magagawa sa buhay mo yan. The only power he got is to deceive you. Dayain ka. Wala ka ng pag-asa.
ganyan ka na lang. Uy, ganyan na lang ang buhay mo. Maglilingkod ka pa ba? Uy, ang pangit mo. Pero ginawa ka ni Lord maganda, amen? Kailangan atakihin mo rin siya ng salita ng Diyos. Paano ko makakasagot? Wala tayong salita ng Panginoon. Amen ba? May kausap ka ba? May kausap ako, the devil is the father of all liars. Since the beginning, he lagi niyang kinukontra ang salita ng Diyos. At siya'y lagi nagsisinungaling. Kapag nadala ka, sumunod ka sa Kanya, yun ang problema. You will struggle. Kaya sabi ni Lord, be filled with the Holy Spirit. Be filled. If you want to be strengthened by God, ito ang buhay mo. Dito ka itinalaga. Pinili ka ng Panginoon. Ang dati, ang buhay mo, ang dumi. Ang buhay ni Pastor Felix, ang dumi dati. Adik, babaero. Wow. Mga bagay na manginginom. We thank God for the Holy Spirit. Amen? Baka meron ditong born again na binago na ng Panginoon. Lasinggero pa rin. Nakikita mo, tumataya pa sa kanto ng loto. Panginoon, patamain mo ko. Walang word of God eh. Amen? Sabi ng Diablo sa kanya, hindi naman masamang tumaya. Yan ang pagpapala ng Panginoon. Pili ka na ngayon, pila ka na. Pero sabi ni Lord, alam niyo, maging ano tayo sa buhay Kristiyano natin. Sabi ko nga kay Pastor Benji, humingi kayo kay Lord ng spirit of discernment. Ano yan? Ano ng Holy Spirit yan? Hindi nyo kasi alam, kala nyo salita pa ng Diyos, pero hindi na pala. Dinadaya ka na ng kaaway. Amen po ba? Huwag ka na magbasa ng Bible kasi umaatin ka naman paglinggo eh. Kaya aantokin ka lang. Kaya ikaw naman pagbasa mo, huwag ka na mag-pray. Alam naman ng Diyos ang pangailangan mo. Sabi ni Satan sa'yo, ikaw naman, oo nga no? Hindi mo alam. But the real word of God, sabi, meditate my word day and night. That is the true word of God. Amen? Pray without ceasing. Kasi minsan si kapatid nakikita ko lang, nananalangin lang pagkain. Salamat sa pagkain ito. Minsan nakakalimutan pa. Titira na kagad. Hello! Kapatid, tinuturuan ko kayo ng spiritual life. You are a spiritual being. Amen? Christ living in you. Kalarawan ka ng Diyos. Managumpay ka sa gawa ng laman sa buhay mo. And the only way for you to win the flesh, is to be led by the Spirit. Make a decision. Make a decision. Hanggang kailan ka magiging ganyan. Pero may gagawin naman si Lord sa'yo. May kausap ako? Kung mo sa kasabihin, pastor lang kaming ginagamit, pare-pares tayong may espiritu ng Diyos. Amen? Binigyan lang kaming pag-leader dito para pangunahan kayo, pero ang tunay na paglago at pagkakilala sa sarili, kundi yung personal life mo sa Lord. Sabi niya, draw near to me, my son. Draw near to me, my son, and I will draw near to you. Let those who are hunger and thirst come to me. Seek me, and you shall find me. That's leading of the Holy Spirit. Pero kung hindi mo pa rin ginagawa sa buhay mo yan, hindi masama magtrabaho. Hindi ko sinasabi, huwag ka na mag-aral, huwag magtrabaho. Dahil sa trabaho, pwede mong kausapin si Lord. Lahat pwede mong gamitin. The exact word is to be filled with the Holy Spirit. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Deception is so powerful. Kapatid, nung tinukso si Jesus ni Satan, look at this Satan. He always loved to tempt the people of God. Amen? Pero it is written, sabi ni Jesus, unang-unang tinira sa pagkain. Amen? Sino mo kong pagkain dito? Parang ayaw na mag-sacrifice kay Lord dahil sa mahal na mahal ko ang pagkain. Pag fasting, ayaw na. May fasting tayo bukas eh. Pa-fasting po ako, Pastor. Meal lang, meal. Umaga hindi ako kakain hanggang alas 12.
Nagpagutom ka lang eh. Wala namang sacrifice doon. May kausap ako. Huwag ko kayo magalit sa akin ha. This part of the Holy Spirit to infill you. Amen? Amen? Nilang paglilingkod natin yung laman. Sabi gano'n ang kaway oh. Gawin mong tinapay ito, gutom ka na. Hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Mula ngayon, kumain ka ng salita ng Diyos. Amen? Or else the enemy, kapag nakita ginawa ni Jesus na tinapay, yung bagsak siya. Amen? Gutom ka pala, ha? No? Ganon, tinukso siya. Tapos ito, tingnan niyo sa Satan, ha? Sabi nga, yung mga yaman na yan, sa akin yan, Jesus. Pag ako sinamba mo, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Hello? Amen? Sabi ni Jesus, tigilan mo ko. Hindi mo pwedeng subukin ang anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Huwag kang magmukhang material lagi. Pag may blessing, okay ka. Dating sa sacrifice, parang ayaw natin kay Lord. Pinaglaban naman tayo ni Jesus eh. May kausap ako? Pinaglaban tayo. Pinatay niya sarili niya bilang Diyos. Naging tao, iligtas ka lang. Dahil may plano siya sa buhay mo. Then suddenly, look at this Satan. Ginamit pa ang salita ng Diyos. Pinakit sa sinabi ng salita ng Diyos. Sige nga, tumalong ka dyan, sasaluhin ka naman ng mga anghel eh. Di ba ayon sa nasusulat? Pero sabi ni Christ, no. Nasusulat, sinabi niya, you shall not tempt the Lord your God. Amen? Hanggang umalis na. Ingat kapatid, there are times sinasabihan ka ng word, kala mo sa Panginoon. Pero hindi pala sa Panginoon. Amen? Amen ba? The same scenario to our fathers. Nung una si Eva at Adan, sabi ng Diablo, madaya eh. Sinabi ba ng Diyos na pag kinain mo yan, mamamatay ka? Hindi ka naman mamamatay. Totoo na may sinabi niya, hindi mamamatay, kundi mabubuksan ang kinain niya, natukso kinain niya. Without the presence of God. Yun ang simula kung bakit tayo nagkasala. Amen? Kasi Adan. No? Misa sasabihin sa inyo, okay lang yan. Okay lang yan na huwag kang magbasa. Nadaya ka na. Alam niyo ang pinakamasakit kay Lord? Hear me. Hear me. Pakinggan niyo, ano ang pinakamasakit kay Lord? Sundin mo ang Diablo kaysa sa kanya. That's the greatest sin. Kasi that time, parang sinunod mo na yung kalooban mo. Amen? Amen? Worship team! Okay lang tumugtog ka ng worldly. Okay lang ibang mo yung buhok mo. Okay lang kumanta ka dyan ng mga rock. Total, naglilingkod ka naman eh. Nag-ano ka naman eh. Sabi ni Lord, do not be equally yoked with the unbeliever. That's the pure word. Pero yung pandaraya, eto. Amen ba? Amen ba? Okay lang, huwag ka mag-fasting. Alam ng Diyos ang puso mo, mahal ka ni Lord eh. Napamatay pa minsan eh. Kaya minsan, umalaman ako ni Lord eh. Pero you don't know, you are hearing the voice of the enemy. And the Lord, hindi makagawa si Lord sa'yo. Hindi makakilos ang banal na spirito sa'yo. Because gusto niya, ma-feel ka ng Holy Spirit. Naintindihan niyo po pinag-usapan natin? Kaninang umaga, before, tayo ako ng 4:30, I meditate the Word of God, and I cry. Please hear this. I cry because binasa ko yung prayer ni Lord sa mga John 17. Sabi ni Lord, mahal ko sila, Panginoon. Sila'y sa'yo. Hindi sila sa taga-sanlibutan. Binigay ko ang buhay ko sa kanila para sila linisin. Kung ano man meron akong kaluwalhatian ngayon, binibigay ko sa kanila. Sila'y sa'yo. Kapatid, sa Diyos ka. Kapatid, sa Diyos ka. Sabi ni Jesus, ibabalik ko sila. Ibabalik ko sila sa iyo. How?
Makita mo na mahal ka ng Diyos. Makita mo na para sa Kanya ka. Hindi ka para sa sanlibutan. Loves you so much. Hindi para pahirapan ka. Hindi para bigyan ka ng mga kaguluhan sa isip. Amen. You only need the leading of the Holy Spirit. Because when you are led by the Holy Spirit, kahit anong pagsubok pa na dumating sa'yo, you will have joy. You will understand. God is so good. Church, musayangin ang buhay mo. Huwag kang makipaglaro sa sanlibutan. Sandali lang yan. Sandaling, parang joy lang yan. Sandali lang, matatapos. Pagkatapos, struggle ka. Pero kay Lord, punong-puno ng kagalakan. Hindi pwede magkamali si Lord. Nasa Kanya ang tunay na buhay. Napakaswerte mo, pinili ka. Panginoon, hindi lang sa maniniwala ngayon at sa mga maniniwala sa akin, sila isa iyo, mananahan kami. Ko at ikaw, pinibigyan ko sila, sabi niya, Ama ko, sabi ni Jesus, Ama ko. Kung ano man yung binigay mong kaluwalhatian sa akin, binibigay ko sa kanila. Wow! Who are we? Who are we? Kaya binabasa ko, naiyak ako, kapatid. I'm sharing. Mahal ka ng Diyos. Huwag naman natin santabi si Lord. Para mas mahalaga sa mga, punong-puno ka ng doubts, punong-puno ka ng encouragement, hinawakan ka na ni Lord. Alam na ni Lord ang buhay mo. Alam na ni Lord ang kamatayan mo. Alam na ni Lord yung pagkabuhay mo. But the thing is, church, we are the body of Christ. And Jesus gave you, hindi nagkulang si Lord. Hindi nagkulang si Lord. He gave you the Spirit. Now, it's up to you to talk to the Spirit and read the Word of God. Amen. Amen. May itatayo pa kasi si Lord, takot ang diablo. Let me share this. Sanctuary of the Most High God is a powerful church. Palagpakan nga natin. Marami pang bubuksan si Lord sa gawain ito. Amen. Marami pang kaluluwa pararatingin niya. Amen. But He's looking for your step. He's looking for your heart. Do not fear. Do not be afraid. I am with you. Never I will forsake you. Sinabi niya na to, hindi na mababago to, hindi na madadaya ng kaaway to. At mangyayari yan sa buhay mo. Hindi lang kami gagamitin kayo. Binibigyan ko lang kayo na example na sometimes the enemy try to stop you. The devil gives you doubts. The devil gives you fear. But sabi ni Lord, you are more than conqueror through me. Do you believe God or do you believe the words? Saan papasok ang soul mo? Sa flesh o sa spirit? Sure ka sa spirit? Amen? Hindi mo itinuturo yan. Paano ba ma-feel? It's up to your desire. Kung hinihintay mo si Lord, para ka sa Lord. Kaya sabi ni Jesus, pinagpe-pray ko, yung buhay nyo ay magamit ko for the glory. Hindi nawawala ang pagsubok. Hindi si Lord na nagbibigay ng pagsubok, minsan yung kaaway. Pero sabi ni Lord, siya magbibigay ng tagumpay. Dahil alam niya araw-araw ang buhay mo. Amen po ba? Go for the thing spiritual, kapatid. Kung maiksi ang time mo magbasa ng Bible at hindi ka nagbabasa ng Bible, sinasabi ko na sa inyo ngayon, start reading the Bible. Are you with me? Start to open the Bible and ask God and be quickened by the Holy Spirit. Pag binabasa mo yan, ipuin ka ni Lord eh. Kasi hindi mo nakasanayan eh. Yun ang problema, pero mahal na mahal ka ni Lord. Amen? Amen ba? Start praying with heart. Start praying na andyan lang si Lord. Kaya ka nangihina, kaya ka naaatake ng kaaway. Kulang ka ng shield ng Panginoon. Amen ba? Alam ni Satan, gagamitin ka. Alam, amen? May kausap ako. Alam ni Satan, gagamitin tayo. So you should be aware and be protected by God. Marami pa. Tingkay sa akin. Ano sabi ni Lord sa akin? A greater signs, wonders, and miracle shall I perform in this church. Salamat sa 10 nagwaw. Greater. So mayroon tayong gagawin. Amen? Amen?
Sino magpa-fasting dito? Can I see the hand? Sino yung gusto mag-fasting? Kahit one day lang sa isang linggo. Yan. Pero yung talaga iba ay pa tumaas. Dili niyo si Lord. Amen? Hindi pa pwedeng ganyan lang tayo. Baka abutan kayo ng kamatayan na wala para tayong ano lang tayo. Pero sinabi ni Lord, He knows everything. Amen? There is a greater churches. Itatayo pa si Lord. Amen! Sabi mo sa katabi mo, party ka. Amen? Party ka. Amen? There are 5 things before I... Sabi nila, laging mahaba si Pastor Ping pag nangaral. 5 things na po to hold on. This is the way you hold on to God. Pakilagay lang kapatid, bibilisan ko lang. 5 ways in holding on to the Lord intimately. No, hindi ito yung paghawak lang na may nagawa ka o hold on to the Lord. Sabi number 1, hallelujah, commit yourself to Bible reading. Amen! Dinidiin ko na to. Weapon ni Satan to, huwag kang pabasahin ng Bible. Ayaw mong bigyan ng time. It's time for you to know the Word para hindi ka madaya ni Satan. Amen? Amen? Baka yung word mo, ano lang yung mga pangsanlibutan lang na akala mo okay sa'yo, word ni Lord. Pero hindi mo alam, word na ng kaawa yun. And it will not bring strength to your life. Walang anointing dun. Alam mo ang isang tao pag may anointing. Alam mo ang isang tao pag anointed. Alam mo yan, you felt that. No, kasi nagsasalita ka na sa sarili mo. Number 2, sabing gano'n, hallelujah, ignite your prayer life. Amen? Amen! Parang ayaw umimin ng iba. Ignite your prayer life. That's the only way you talk to God. Ilang beses nyo na naririnig to. Kailangan na lang gawin, i-apply. Tama? Tama! Number 3, sabing gano'n, hallelujah, look at the word of the Lord. Number 3, start saying no to the world. Do not compromise which is not of God. Amen ba? Alam mo na, kung magsisinungaling ka lang, magsasalita ka lang, world pa rin ang ginagawa mo. If you want the anointing of God, if you want to be filled by the Holy Spirit, say no to the world. Alam mo na yan, hindi ko na kailangan ituro yan. Alam mo nang mali. Alam mo nang hindi maganda makisama ka sa mga ganito. Kasi minsan ang kaaway dadayain ka, okay lang na sumama dyan. Christian ka naman, makipag-disco ka muna dyan. Mag-repent ka na lang pakatapos. Hirap ka na. No, if it is the word of God. Hallelujah, hallelujah. Say no to the world. Number 4. Thank you, Lord. Be mindful of His presence. Amen? Amen. Be mindful. Think, walk, talk to Him every moment. Kasama mo yan, kausapin mo. Pause ka muna, Lord. Andito ako, kasama kita, Lord. Hindi ata maganda tong tinuturo sa akin. And walk with Him. Talk to Him. Nasa sa inyo siya. Tama ba? Tama ba? Walang ano rito, Pastor, hindi malalim kay Lord yan. Yan ginagamit. Lahat kayo may Holy Spirit. Amen? Be mindful of Him. Baka yung ginagawa mo hindi na ayos eh. Gusto ni Lord ayusin. Amen? Bakit? Anak ka niya, Kristiyano ka, extraordinary ka, inaasahan ka ng Diyos to be filled with the Holy Spirit. Kaya sa inyo, I make awareness, beware. Kapatid, kung umiinom ka pa rin, naninigarilyo ka pa rin, asama pa rin ang bibig mo sa bahay, palamura ka pa rin, you need the Holy Spirit. Hirap na ako sa habit na to, araw-araw ako inaalipin nito. Noong linggo, punong-puno ako ng praise and wonder. Pagdating ng mga weekdays, ayun na, bagsak na naman ako. Amen? May nakikita ba ako? Amen? Parang ayaw nyo namang pakita. Gusto ni Lord, victorious life every day. Hindi naman mahirap, politiko. Hindi mahirap. Lapit sa Lord. Yun lang naman eh. Because He is inside of you. You are true sons of God. Be led by the Spirit. Amen? Church, huwag kang maging religious. Huwag kang magpakitang tao lang. May Diyos na nabubuhay sa'yo. Hindi tayo pwede magmaskara lang as a Christian. Jesus must reveal. Kulang pa yung word ko kasi sabi ni Paul, isuot ninyo yung katuwiran. Isuot ninyo yung bagong buhay na binigay ni Lord sa inyo. Amen? Amen ba? So that is the word, the secret. Read the Bible. Ignite your prayer.
Alis-alis sa mga bagay na sanlibutan. At yung presence ni Lord, lagi mo kausapin. And lastly, sabi na number 5, hallelujah. Thank you, Lord. Allow the Holy Spirit to work with you for others. Amen? That's deliverance. That's soul winning. That's reaching people. Allow the Holy Spirit, gamitin mo ako, Lord, para sa ibang tao. That's the will of God. Amen? So umagang ito, I'm saying the truth. Every time, bawat oras mo, tinitingnan ng Diyos. Atid, kanino mo binibigay oras mo? Time, sabi ko ay parang pera. Currency. Saan mo ginagastos yung oras mo? Saan mo inuubos yung time mo? Are you spending it wisely? Or you spending it, sige lang, magkape lang ako rito. Basa ako ng dyaryo, manood ako ng mga YouTube. Hanggang sa nauubos oras mo. Kaya yung time mo, kanino mo binibigay? Kung ibibigay mo kay Lord yan, tutubo yan. Amen. Maganda yung pinagkakasayaan mo kay Lord. Amen. Yung pera pa, yung time pera yan eh. Saan pa madalas ka? Kung saan ka madalas, aalipinin ka niyan. Kung saan ka madalas dito, diyan ka aalipinin. Pero kung binibigay mo sa time ni Lord, okay lang. Alipinin ka ni Lord dahil alipin tayo ng Diyos. At ang dami na babago sa buhay natin. At mamamatay ka sa buhay na to. Na nagawa mo ang kalooban ng Diyos. Amen? This is the word of the Lord. Hear it. This is the word. Last na po, manalangin na po tayo. Sino po nakaintindi sa mga pinag-usapan natin? Amen. Hallelujah. Praise God. Masala po kay Lord. Sino nakakaranas sa Panginoon? Sino rito when he read the word of God, umiiyak siya? Amen. Good for it. Yung iba hindi tumataas. Sino rito ba nagpa-fasting kasi na-sacrifice mo kahit magutom ka, Lord? Okay lang to. Hindi naman malagay, ko, para sa inyo to. Kaya susundin ka ng Panginoon eh. May gagawin ng Lord sa buhay mo. Dahil nagbibigay ka ng time, bumibili ka ng kapangyarihan sa Panginoon. Hindi bumibili kundi nagbibigay ka ng time sa Kanya. So bibigyan ka ng Panginoon. Amen? This is the word of the Lord. Sabi ng Lord, hindi ka taga-sanlibutan. Hear this, kapatid ha. Hindi ka sa sanlibutan ito. Huwag kang umayon sa mundong ito. Sapagkat hinihiwalay kita upang gawin ang mga gawa ng aking Ama. This is you. This is the church. For Pastor Tony, every one of us, sabing ganon, hinihiwalay kita para sa gawa ng aking Ama. Pinili kita upang magdala ng kaligtasan sa mga tao at sa bansa. Sanctuary, magiging international yan. Are you with me? Come on, be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. Hallelujah. No? Na magbubunga, sabing ganon, dinisenyo kita at tinawag upang lumakad na kasama ko. Yan ang disenyo niya. Hallelujah, nakasama ko, sabing ganon. Ang aking espiritu ang magbabagong anyo sa iyo habang dinadala mo ang aking pangalan na magbubunga ng kaluwalhatian para sa aking Ama. Ang Holy Spirit ay mag-change sa inyo, kaya po yan ang tinapi ko, be filled with the Holy Spirit, no? Na magbubunga ng kaluwalhatian sa aking Ama. Habang ako'y nabubuhay, ang lupa ay mapupuno ng aking kaluwalhatian, sabi ng Panginoon, amen? At ikaw ang gagamitin ni Lord. Amen ba? Ikaw ay akin at ako ay sa iyo. Ang sarap pakinggan nun. Sabihin sa iyo na Lord, ikaw ay akin, ako ay sa iyo. Walang anumang bagay na makapaghihiwalay sa atin. Anuman handog ng mundo. Anuman tukso ng kaaway. Walang makikipaghiwalay sa akin. Yan ang pangako ko sa iyo. Amen? At ialay mo ang buhay mo sa akin katulad ng pag-aalay ko sa buhay ko sa iyo. Anak, sabi ng Lord, manatili ka sa akin at ang lahat ng akin ay ibibigay ko sa iyo kasama ng aking kaluwalhatian. And I'm longing for that glory. Myself longing for that glory. Di sa akin dahil sinabi ni Lord. Amen ba? Amen ba? In this moment, sino gusto ma-feel ng Spirit ni Lord?
Hindi ko nakipapupuntahin dito. Because I want you to stand up. I want you to stand up. Can I sing this song to the Lord? Hinihintay ka lang ng Panginoon, kapatid. If there is something wrong, na nagkulang tayo, andyan naman si Lord, napakabuti niya. Hinihintay lang mag-step up ka, kapatid. Great things ahead of you. Sinasabi ng Panginoon, kapatid, akin ka. Dinisenyo kita para sa akin. And I give you my Holy Spirit. Come, Holy Spirit, Come on. follow me now. Kung alam mong kulang ka, come on, right now, the Holy Spirit want to fill you. Your anointing. Urada sikara bashande. I want you to lift your hands and let the Holy Spirit touch you. Love you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. You captivating my soul. Break through us, Lord. Every day I grow To love you more. Come, Holy Spirit, say it from your heart. Come on. Come, Holy Spirit. Be filled. Be filled. Right now, I want you to be filled. I need your Nasahin mo, kapatid, gusto-gusto ng Diyos. Punuin ka. Punuin ka at bigyan ka ng kalakasan sa oras. love you, Holy Oh, God. Holy Spirit, we allow you. Spirit in my Oh, God. Come on, Jesus. Lift him up. to love you more. Lift him up. I'm reaching, Lord. Reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face. We allow the Holy Spirit to fill you right now. Say, I'm reaching, Lord. I'm reaching for your heart. Lord, strengthen me. Lord, use me. Hallelujah. I worship you, Lord. I worship you. I want you to sing it from your heart. Come on, say it. Come, Holy Spirit. Follow me now. You need the Holy Spirit. You need the Holy Spirit. Come on, hallelujah. Come in your power. I love you, Holy Spirit. Koradala bashandara bakande. My soul. Ora basika la bashandara kandere. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Draw me near, Lord. Bring me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching, Lord. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. This is the word of the Lord. I die with you, Lord. It is no longer I live it, but you live it in me. At ang ginagawa ko ngayon, Panginoon, hindi na ang sarili ko, kundi inaalaw kita. Dahil ako'y minahal mo at binigay mo ang buhay mo para sa akin. The
The word of the Lord said, I die daily, Paul said, because he knows the call of God in his life. Right now, as we allow the Holy Spirit, if you want to say sorry to the Holy Spirit, He's a loving God. If there is a wasted time, we ask for the apology. We ask for the repent, Lord. Forgive us, O Lord, sa mga bagay, Panginoon, na nasayang na oras, Panginoon. Come on, say it to your heart. The Holy Spirit is in this place. The Holy Spirit is in this place. Lord, change me. I want to surrender my life. Lord, I lift up my hands. Turuan mo ko, Panginoon. Holy Spirit, help me, teach me to let my life a sacrifice to you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I want you to receive the Holy Spirit right now. Uradasi karamasande. Say it to your heart. Use me, Lord. Let your will be done in my life. Teach me, Lord, a breakthrough to read your word, to pray, and to be with you. And as the Holy Spirit moving in this place, I want you to receive His healing right now. In the name of Jesus. By the blood of Jesus, I cancel all the works of the enemies right now. Those sickness and diseases. In Jesus' name. By the power of the Holy Spirit, I drive you out in Jesus' name. By the authority of the blood of Christ. Ikaw pananakit ng ulo. Ikaw pananakit ng katawan, lumayas ka sa lugar na ito. At sa mga katawan ng mga anak ng Diyos. Ikaw allergy, in the name of Jesus. Ikaw na nahihirapan huminga right now. I allow the power of the Holy Ghost by the infilling of the Holy Spirit. Get out in this place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You diabetic, in the name of Jesus. By the power of the Holy Ghost. And by the blood of Jesus. I paralyze you. And I invoke the blood of Jesus. I implement the blood of Jesus right now in this church. That let your healing flow right now. Hallelujah. Sige kapatid, hawakan mo yung masakit sa katawan mo. Kung meron ka nararanasan, the Holy Spirit is moving in this place. And let it be touched right now. Kung meron kang parte sa katawan mo, Lord, I pray that you are the God, nothing is impossible to you. Kung may mga damage ang aming mga inner, Lord, sa mga system namin, Panginoon, right now, Holy Spirit, we ask you, Holy Spirit, heal. Heal right now. We allow you, Lord. Be filled. Be filled. Kasama po sa infilling ng Lord ay ang kagalingan. If there's any doubt in you, let there be strength in the Lord. May hinihiling ka sa Panginoon, sa anak mo ngayon, hilingin mo na in the name of Jesus, by the authority of the Lord. We paralyze you, Satan, your scheme sa mga buhay ng pamilya ng aking kapatid, ng kanilang mga anak. You poverty, in the name of Jesus. Jehovah Jireh, take control. You are the God who give blessing and favor to us. Urada si karabasyan narabakandara ye karabasyan dire kabasok. Come on, be filled. Sa konting oras po, hallelujah, alaw natin ang banal na Espiritu kung hinihiling mo to. Kung hinihiling mo to, kung hinihiling mo to. Come on, hallelujah, raise up your hand and open your mouth. Say hallelujah, say glorify God. Let there be an infilling of the Holy Spirit right now. Come on, kapatid. Open your mouth. Hallelujah, come on. The Holy Spirit's moving like a living waters. Open your mouth, say hallelujah. Open your mouth. There's healing. There's healing right now. There's healing. The Lord is moving. Oh God.
May kapatawaran ng Panginoon, may kalakasan ng Panginoon. Thank you, Jesus. Open it to Jesus. The Lord wants to heal you. The Lord wants to encourage you. The Lord wants to strengthen you. The Lord wants to give you victory. Only by the Spirit. We will allow right now. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, ikaw na pinapanalangin mo sa pangangailangan mo sa pamilya. This is the Lord. Come on. Ura de sekabaya shikarabashande. Be healed right now. Be healed right now. Thank you, Lord. Again, this is the word of the Lord. Nire-release ko lang po, anak, sa akin ka. Walang sino man makakapaghiwalay sa akin, sa aking kamay. Hawak-hawak kita. Ako ang tumawag sa iyo. Ako ang naghirang sa iyo. Ako'y sasayo at laging sayo. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Ako ang Diyos na lagi mong kasama. At ang mga problemang dumarating sa'yo, nakikita ko yan, anak. Nakikita ko yan, anak. Hindi kita pinababayaan. Magtiwala ka sa akin. Ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac at ni Jacob. Ako'y sumasa inyo. Ang dugo ko'y nananalaytay sa inyong buhay. Do not be afraid. Stand up. Make your way. Seek me. Draw near to me. It's time for you to seek me. It's time for you to know me. I love you with an everlasting love. Ako bahala sa pamilya mo, anak. Magtiwala ka sa akin. Ako bahala sa pamumuhay mo, anak. Magtiwala ka sa akin. Ako bahala sa kalagayan mo. Magtiwala ka sa akin. Pakinggan mo ang aking espiritu. This is the word of God. Sa ngayon, kung mapapakinggan mo ang aking espiritu, huwag mo nang pagtigasin ang iyong ulo. Huwag ka nang magmatigas. Ang banal na espiritu ko'y sasayo at laging nasayo. Hear Him. Talk to Him. Allow Him into your life. Para sa iyo yan, anak. Para sa iyo yan. Binigay ko sa iyo yan, anak. Upang maranasan mo ang pangunguna ko sa buhay mo. Ikaw ang aking kakatuwing mananatili sa iyo. Inuulit ko, may plano ako sa buhay mo at hindi ka patapos. There is a great things, amazing things that will happen into your life. In Jesus' name. Seal it, Holy Spirit. Seal it. Seal it, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, God is good. As we raise up our hand, singing again, I'm reaching for your love, Lord. Oh, hallelujah. Urada sikarabashande. Yokara de setergabaga saka. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power and feel nothing compares in this place where I can see your face to face. I worship you, Lord. I worship you. It's more than a stand. Say it to the Holy Spirit. I'm reaching for your heart. Thank you, Lord. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares in this place where I can see your face to face. We worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. Worship you in spirit and in truth. Oh God, I worship you in spirit and in truth. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Minute mo po kami, Panginoon. Salamat po sa pagpapaalala. Salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Salamat po sa kaaliwan, Panginoon. Salamat po sa katagumpayan. Walang anak mo na natalo, Panginoon. Na lagi ka nagpaparemind sa amin, Panginoon.
because of your purpose in our life. All the glory belongs to you. Thank you for the healing right now, Lord. Salamat sa mga gumaling, Panginoon. Salamat sa mga gumaling, Panginoon. I believe, God. I believe, Lord. May ginawa ka. Salamat sa comfort po, Panginoon. Wala ho na kami maihiling, Ama, kundi ibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, ngayong kahapon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat na pinagpalang anak ng Diyos magsabi ng Amen and Amen.